Hinadlangan ang pagpapatayo ng pader. Ika-4 na kabanata. Nang mabalitaan ni Sanballat na itinatayo naming muli ang pader, nagalit siya ng husto at hinamak kaming mga Hudyo. Sa harap ng mga kasama niya at ng mga sundalo ng Samaria, sinabi niya, "Ano ba ang ginagawa ng mga kawawang Hudyong ito? Akala ba nila maitatayo nila ulit ang pader ng Jerusalem sa loob lang ng isang araw? At makapaghahandog ulit sila? Akala siguro nila, magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na mga bato ng pader." Sinabi pa ng Amonitang si Tobia na nasa tabi ni Sanballat, "Kahit asong gubat lang ang sumampa sa pader na iyan, mawawasak na iyan." Agad akong nanalangin, "O aming Diyos, pakinggan niyo po kami dahil hinahamak kami. Sa kanila po sana mangyari ang mga panunuya nilang ito sa amin. Madala sana sila sa ibang lugar bilang bihag. Huwag niyo po silang patawarin dahil sa panghahamak nila sa inyo sa harap naming mga gumagawa ng pader. Patuloy ang aming pagtatayo ng pader, at nangangalahati na ang taas nito dahil ang mga tao ay talagang masigasig na gumagawa. Ngunit nang mabalitaan ni Sanballat, Tobia at ng mga taga-Arabia, taga-Amon at mga taga-Ashdod na patuloy ang pagtatayo ng pader ng Jerusalem at natakpan na ang mga butas nito, galit na galit sila. Binalak nilang lahat na salakayin ang Jerusalem para guluhin kami. Subalit nanalangin kami sa aming Diyos at naglagay ng mga gwardya araw at gabi para maprotektahan ang mga sarili namin. Sinabi ng mga taga-Huda, "Pagod na kami sa pagtatrabaho. Napakarami pang guho na dapat hakutin. Hindi namin ito makakayang tapusin." Samantala sinabi ng mga kalaban namin, "Biglain natin sila. Bago nila mapansin na pasok na natin ang lugar nila. Pagpapatayin natin sila at mahihinto na ang pagtatrabaho nila." Ang mga Hudyo na nakatira malapit sa kanila ay palaging nagbabalita sa amin ng balak nilang pagsalakay. Kaya naglagay ako ng mga tao para magbantay sa pinakamababang bahagi ng pader na madaling pasukin. Pinagbantay ko sila roon na magkakagrupo sa bawat pamilya, at may mga armas silang mga espada, sibat, at palaso. Habang pinag-iisipan ko ang kalagayan namin, ipinatawag ko ang mga pinuno, mga opisyal, at ang mga mamamayan at sinabi ko sa kanila, "Huwag kayong matakot sa mga kalaban. Alalahanin natin ang makapangyarihan at kamanghamanghang Panginoon. Makipaglaban tayo para mailigtas natin ang ating mga kamag-anak, mga anak, mga asawa, pati ang ating mga bahay." Nang mabalitaan ng aming mga kalaban na nalaman namin ang balak nilang pagsalakay at naisip nilang sinira ng Diyos ang balak nila, bumalik kaming lahat sa ginagawa naming pader. Ngunit mula ng araw na iyon, kalahati lang sa mga tauhan ko ang gumagawa ng pader, dahil ang kalahati ay nagbabantay na may mga sibat, pananggalang, palaso, at panangga sa dibdib. Ang mga opisyal ay nakatayo sa likod ng mga mamamayan ng Huda na gumagawa ng pader. Ang isang kamay ng mga nagtatrabaho ay may hawak na mga gamit sa paggawa, at ang isa namang kamay ay may hawak na sandata, at nakasukbit sa baywang nila ang espada. Ang tagapagpatunog ng trompeta ay nasa tabi ko. Sinabi ko sa mga pinuno, mga opisyal, at sa mga mamamayan, "Malawak ang ginagawa nating pader, at malalayo ang ating pagitan habang nagtatrabaho. Kaya kapag narinig nyo ang tunog ng trumpeta, pumunta kayo agad dito sa akin. Ang Diyos natin ang siyang makikipaglaban para sa atin." Kaya patuloy ang paggawa namin mula madaling araw hanggang magtakip silim. At ang kalahati ng mga tao ay nagbabantay na may dalang sandata. Nang panahong iyon, sinabi ko rin sa mga taong naninirahan sa labas ng Jerusalem na sila at ang mga alipin nila ay papasok sa lungsod kapag gabi para magbantay, at kinabukasan naman ay magtatrabaho sila. Dahil palagi kaming nagbabantay, ako at ang mga kamag-anak ko, mga tauhan, at mga gwardya ay hindi na nakapagpalit ng damit. At kahit pumunta sa tubig, ay dala-dala namin ang aming mga sandata.